Ang panalangin ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya bilang Kristiyano. I'm sure mag-agree kayo. Kaya napakahalaga ng prayer meeting eh. I just don't know kung bakit yung iba hindi pa rin nila nare-realize yung importance ng prayer meeting sa kanilang mga buhay as Christians. Mababasa po natin sa Bible na mga Hudyo ay nananalangin sa Diyos para sa kanilang protection, sa kanilang blessing, sa kanilang healing, and even forgiveness. Malaki ang naging bahagi ng panalangin sa ministry ni Jesus dito sa lupa. Siya po'y madalas manalangin sa Diyos. At tinuruan niya ang kanyang mga disipulo tungkol sa panalangin. Ang prayer life ni Jesus ay nagsisilbi pong modelo kung paano tayo dapat manalangin. So ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa gabing ito ay ang panalangin at ang kahalagahan nito. It seems nga kasi na parang hindi ito nagiging mahalaga para sa nakakaraming Kristiyano, no? I really don't know the reason why. Bakit kaya ganoon? Thinking na iniligtas sila ng Lord, sila ay pinagpapala ng Lord, sinasamahan ng Panginoon. Pero bakit yung pagsama nila sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay tila baga hindi binibigyan ng importance? So, ano ba ang sinasabi ni Jesus tungkol sa prayer? Alamin natin yan. Makikita po natin sa aklat po ng 1, chapter 5, verse 30, wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Si Jesus po nagsasalita dyan. So itinuturo po sa New Testament na si Jesus ang katuparan or fulfillment ng Old Testament, na siya ang tagapagligtas, na siya ang tanging daan patungo sa Ama. Ang mission po ni Jesus dito sa lupa ay i-reconnect tayo sa Ama. At ang prayer ay susi sa koneksyon pong ito. Yes, si Jesus ay Diyos. Alam po natin yan, siya ay Diyos na nagkatawang tao, pero kinikilala niya ang pangangailangan ng tao na magtiwala sa Diyos. So mahalagang maunawaan po natin na kailangan natin ang Diyos sa ating buhay upang makamit ang gusto natin at malaman na matatanggap ang kanyang tulong sa pamamagitan nga po ng panalangin. Isang araw, hiniling ng mga disipulo kay Jesus na turuan niya sila kung paano manalangin. At doon po sa aklat ng Mateo chapter 6 verses 9 to 13 na mas kilala po bilang the Lord's Prayer, na atin naman pong pinapangalanan na the Disciples' Prayer, ang sagot ni Jesus sa kanilang mga kahilingan. So narito po at nakasulat, ang sabi ni Jesus, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ibinigay po ito ni Jesus sa kanyang mga disipulo bilang modelo ng panalangin. At ito'y isang aral sa kung ano ang mga dapat nating ipag-pray. Ang sovereignty o dakilang kapangyarihan ng Diyos at ang ating pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng bagay. Tanong, bakit kailangan nating manalangin sa araw-araw? Araw-araw nagkakamali at nagkakasala po tayo, hindi po ba? Kahit anong pilit nating iwasan ito para hindi tayo magkasala. Bahagi ito ng ating pagkatao. Ito po ang dahilan kung bakit ang araw-araw na panalangin ay mahalagang may pamuhay natin upang mapalakas ang ating pananampalataya at relasyon natin sa Diyos. Ito ay mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Diyos, ang kilalanin ng ating pagiging makasalanan. At maniwalang sa pamamagitan ng prayer, matatanggap po natin ang grace at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Maliwanag po yung nakasulat sa aklat po ng unang 1, chapter 1, verse 9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ang panalangin po upang mapatawad ay makakatulong sa atin upang mapagtagumpayan ang ating mga kahinaan. Dahil lahat naman tayo ay mayroong taglay na kahinaan eh. At ipakita ang ating kagustuhang maging tulad po ng ating Panginoong Hesukristo.
Another question, paano manalangin araw-araw? Basahin po natin ang nakasulat sa aklat po ng awit 139 verses 23 to 24. O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Ito po'y panalangin ni David sa ating Diyos na buhay. At makikita po natin sa kanyang buhay, siya nga po'y tinawag na a man after God's own heart. Dahil punong-puno po siya ng prayer. Napakaganda ng kanyang prayer life. Ang katanungan kung paano manalangin sa araw-araw ay isang makabuluhang tanong. Amen? Ang encouraging message po dito ay, hindi inaasahan ng Diyos na maging perfect ang prayer natin. Alam niya ang laman ng ating puso. So sa taong pong ito, 2024, and for the rest of our lives, I hope, gawin nating goal bilang mga Kristiyano ang mag-pray araw-araw. Dahil ito ang paraan upang maging konektado po tayo sa Diyos mula sa ating pagising hanggang sa atin pong pagtulog. Now, narito po ang ilang tips para matulungan tayong maidagdag ang prayer sa araw-araw nating buhay. Ang una, humanap ng oras para manalangin. Lahat naman tayo mayroong 24 hours a day, di ba? So, time management lang. Hahanap talaga tayo ng oras para tayo ay makipagniig sa ating Diyos. Doon po sa Lucas chapter 6 verse 12, nakasulat ng panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Very busy po si Jesus. Sa maghapon, siya po ay nagpipreach, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, at kung ano-ano pa. At malalayo po ang kanyang nilalakbay, naglalakad lang. Pagka minsan, alam natin, minsan lang natin narinig o nabasa na siya ay sumakay ng isang asno. Pero usually, naglalakad lang po sila. So si Jesus po ay lumayo sa kanyang mga disipulo, sa kanyang pamilya, at sa mga taong sumusunod sa kanya. Bakit? Para makinig ng kanyang mga teaching sa yung mga taong to para mag-pray. Lagi pong ipinaprioritize ni Jesus yung panahong manalangin. Dahil ito ang panahon na ginagamit niya para makasama ang kanyang ama. Nawa, nabibigyan din po natin at nahanapan din po natin ng panahon o oras na tayo manalangin at idulog natin ang ating mga saloobin sa ating ama. Ang paghanap ng oras para manalangin ay makakatulong po sa ating mag-focus sa kung ano ang gusto nating idulog sa Diyos. Baka kasi sa sobrang kabisihan natin, maaaring hindi na natin naiisip mag-pray. Amen po ba? Di ba? Sa totoo lamang, marami na sa mga Kristiyano, maging mga leaders and even pastors for that matter, ang nakakalimot na o isinasantabi na talagang sadya yung panalangin. Sabi nga ni Benny Hinn, once upon a time, narinig ko prayerless saints are deaf saints. Mga bingi daw. Kasi nga, paano maririnig ang tinig ng Diyos kung hindi ka naman nananalangin? Kailangan nating manalangin kung si Jesus nga anak ng Diyos Diyos na nagkatawang tao You always find time na manalangin siya. Di ba? At gusto niya talagang makakuha ng presence ng Ama, ng audience ng Ama, makinig sa tinig ng Ama. Ang paghanap po ng oras para manalangin ay makakatulong talaga sa atin makapag-focus po tayo. Alam niyo, sa sobrang kabisera natin, maaaring hindi na nga po natin talagang nabibigyan ng pansin ng prayer Kailangan nating maunawaan na mas dapat tayong mag-pray kapag sobrang busy po tayo. Hindi nagiging dahilan o alibay na dahil sa busy, hindi magpe-pray. Maling-mali po yun. May mga pagkakataong matagal mag-pray si Jesus. Amen? May mga pagkakataong magdamagan nga siyang mag-pray, kagaya po nung nabasa nating talata kanina Ngunit hindi po ito ang palagian niyang ginagawa. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, maaari kang mag-pray ng maiksi lang. Lalo na kung ikay baguhan lamang sa larangan ng pananalangin. Hanggang sa unti-unti nang humahagba ang prayer time mo. Tandaan mo na gusto ng Diyos na marinig ang prayer mo kahit ilang minuto lang sa isang araw, araw-araw. Ikalawa po, maging tapat. Just be honest. Sa Mateo 26:39 nakasulat, lumayo siya si Jesus ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko,
kundi ang kalooban nyo ang mangyari. Lahat tayo dumaraan sa mga pagsubok, dumaraan sa mga problema. At maging honest tayo sa Lord. Sabihin natin sa Kanya yung tunay na nilalaman ng ating puso. Dahil sa totoo lang, alam naman niya yun eh. Wala naman na ililingid sa Kanya eh. Just be honest. Alam natin na ang mahahalagang aspeto ng panalangin ay repentance. Kung meron kang dapat ipagsisi, forgiveness, at pagpapasalamat. Ngunit ang prayer ay maaaring tungkol po sa anumang bagay na nagbibigay ng kabigatan sa ating puso eh. 'Di ba yung nagpapagrieve ng spirit natin, yung nagpapabigat ng kalooban natin. Ang prayer po ay tungkol sa genuine connection sa isang mapagmahal na Diyos. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Hinihintay niya tayo at alam ko nananabik siya na tayo po ay dumudulog sa Kanya, nagpapakumbaba sa Kanyang harapan, nagiging tapat tayo sa mga sinasambit natin tuwing tayo po ay nananalangin. Mahal niya tayo at hindi nababawasan ang Kanyang pagmamahal sa atin gaano pa man tayo kapasaway, gaano pa man tayo sumusuway sa Kanyang mga kalooban. Hindi nagbabago ang paningin niya sa atin. Anak pa rin niya tayo at tatay pa rin natin siya. Kaya maging tapat tayo sa Kanya sapagkat tapat siya sa atin. Ang prayer po ay dapat maging intentional na sandali kung saan isasantabi mo yung mga bagay sa paligid mo. Lahat ng mga nangyayari sa iyong kapaligiran, isantabi mo yan. Kalimutan mo muna, so to speak. At mag-reflect sa iyong saloobin at relasyon sa Diyos. Napakahalaga po ng ating relasyon sa Diyos. Wala nang ibang relasyon pa na po pwedeng pumantay o humigit pa sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. So pahalagahan po natin to ng lubusan. Ang ipag-pray ang tungkol sa iyong honest feelings ay nag-aanyaya po sa Diyos na katagpuin ka at ibigay niya sa iyo ang kapayapaan, kaginhawaan, at kagalingan. Thirdly, bigyan mo ng space ang iyong sarili. Okay? Sa Lucas 5:16 nakasulat po, pero laging pumupunta si Jesus saan? Sa ilang at doon nananalangin. So kumuha talaga siya ng space para sa kanyang sarili, para magkaroon siya ng one-on-one encounter with his Father. At dapat ganun din po tayo. Napakahirap mag-focus sa panalangin kapag ka napakaraming tao, kapag ka nasa isang crowd ka, except of course sa prayer meeting. Kasi iisa lang talaga yung layunin natin kung bakit tayo nagtitipon-tipon tuwing araw po ng Miyerkules during our prayer meeting. So isa lang talaga ang objective at goal ng bawat isa. Unlike of course kapag ka mananalangin ka na iba't iba naman yung mga nangyayari sa paligid mo, hindi ka makakapag-focus. So bigyan mo ng space ang iyong sarili. Si Jesus po ay madalas manalangin mag-isa sa isang tahimik na lugar. Minsan nga sinabi, sa isang malungkot na lugar, sa isang solitary, lonely place, upang makalayo po sa mga kaganapang nakapalibot sa Kanya. Sa panahon natin ngayon, napakarami ng distractions eh. Di ba? Kaya dapat talaga bigyan natin ng time yung sarili natin, bigyan din natin ng space yung sarili natin. Humanap tayo ng lugar kung saan walang makaka-disturb sa atin. Now, sa paglayo sa pagiging busy ng kanyang buhay, nakapag-focus si Jesus sa kanyang prayer at nakasumpong siya ng kapahingahan at pagkakataon para mag-reflect at makinig sa kanyang ama. Kapag araw-araw kang nagpipray kapatid, makakatulong na humanap ka ng lugar na malayo sa mga distractions. Pwedeng ito'y sa kwarto mo o pwedeng ito'y sa ilalim ng puno o kahit saan na pakiramdam mo ay tahimik at makakapag-focus ka sa panalangin. Tandaan po natin to. Ang prayer ay isang personal na pakikipag-usap sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa hari ng mga hari, sa Alpha and Omega. At gusto niyang marinig ang tunay na damdamin at hangarin ng ating puso. Of course, alam niya yon, pero gusto niyang ito ay lumabas mismo, mamutawi sa ating mga bibig mula sa ating puso. Ang prayer po ay dapat maging lifestyle ng bawat isa sa atin. If you consider yourself as a real Christian, a true Christian, a genuine Christian, isang lingkod ng Panginoon, kapatid kaibigan, dapat lifestyle natin, yan ang ating goal, ang maging prayerful. O panghabang buhay mong kinakasanayan o ginagawa yung pananalangin upang tayo po'y lumago sa ating pananampalataya at relasyon sa ating Diyos. Tandaan mo rin itong mabuti.
Ang regular na pagdalo sa prayer meeting, kagaya ng ginagawa ng ilan sa atin, at pakikihalubilo sa mga prayer warriors ng church na kinabibilangan natin, ay makakatulong ng malaki sa pagpapatatag ng iyong pananampalataya sa Diyos. Kapatid, kaibigan, ang panalangin at ang kahalaga nito ay dapat po nating isa puso at isa isip upang tayo po'y maging tulad ng ating Panginoon. Bagamat nakaranas ng napakaraming mga pagsubok at pagpapahirap, paglalait sa Kanya, napagtagumpayan niya pa rin. Lord, we bless you and thank you, my God, for teaching us, O Lord, the importance of prayer and prayer itself. Salamat po ng marami sa presence ng iyong Holy Spirit. Patuloy mo po kami, Panginoon, na i-encourage at turuang manalangin. Alam namin na ito po ang aming backbone as Christians, Panginoon. Alam namin na madadaig kami ng kaaway without prayer. That if we pray more, we will have more power. But if we pray less, we will have less power. And if we will not pray, we will have no power. Lord, salamat ng maraming marami. I-anoint mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at gamitin mo kami para patuloy ka naming parangalan at maluwalhati sa aming mga buhay. Gamitin mo kami, Panginoon, as we go and make disciples of all nations. In Jesus' name, Amen and Amen and Amen. Glory to God. Amen.